Sa unang tingin, animoy karaniwang barkada lamang ang grupong ito. Maporma, mahilig sa gadgets, pero subukan mong tanungin kung saan ito nanggaling, baka magdalawang isip ka. Mga cellphone. Mga cellphone. Diskarte po namin ganun. Ang alin? Mga snatch. Ito, nakaw ba to? Opo, sa bahay. Alin dyan ang ninakaw? Itong dalawa. Magkaiba Itong dalawa? Parehong nakaw to? Kung ito Ano, po pumasok to. ka sa loob ng bahay? Opo, Bintana loob ng bahay po. po mismo. Kunyari, ganito. May mahawaan ako. Doon ako hawak. Sabi, hawak ko. Hanap ako ng hawakan ko pang isa. Sabi, dito naman ako aapak. Sabi, nakahawak na ako sa isa. Nakaapak ako dito. Tapos? Hawak ulit ako. Hanggang maarating ko sa bintana. Sabi, papasok na ako. Kung magsalita si Marco, akala mo matatanda na ang mga kausap mo. Pero 16 at 17 anyos lamang ang mga batang ito. High school kung sa edad ng karaniwang bata. Anong nakukuha ninyo sa... Bakit yung ginagawa yung mga ganyang bagay? Yung ibang bata na kaedad ninyo, nag-aaral, ganyan. Bakit kayo ganyan yung ginagawa ninyo? Kasi po, nung nakahawak po kami ng malaking pera, hinanap-hanap na po namin. Parang na-addict na po kami sa pera. Sanay na rin daw silang mahuli. Kabisado na nga nila ang batas at alam na nila kung paano ito lulusutan. 15 pababa, ano lang po yun, DSWD, kakausapin lang po sabay paalis. Kakausapin yung magulang pati yung bata. Pag umulit pa, DSWD na po. Okay. Tapos pag 18 na po, sa ano po yung pang matanda na. So ngayon, kapag nahuli kayo, saan nabagsak nyo? Yutong po. Youth home. Gano'ng katagal sa youth home? Mga, Hindi pa po kami 18. hindi po, kung depende po sa kaso mo. Kung ilang buwan, kung ilang taon. Meron kasi pong iba na murder yung kaso, bumubuo ng 2 taon. Pag Pagkarakus po, 6 months. 6 na buwan pagkarakus po. Pero po pag mga isnat, yan po, 1 taon o 8 buwan. Ayon sa batas, ang mga batang edad 15 pababa ay hindi pwedeng kasuhan. Walang criminal liability ang ganitong edad. Dahil wala pa raw itong sariling pag-iisip, agad silang binabalik sa magulang. Ang mga batang 15 hanggang 18 naman, pwedeng kasuhan pero suspended sentence. Hindi rin pwedeng ikulong. So anong balak ninyo? 17 ka na, di ba? Next year, pag nag-birthday ka. Kaya nga po sinusulit niya. Kasi po, pag 18 na po, diretso na po sa kulungan mismo. Ayaw po namin maranasan sa city jail na po. Na mapunta sa city jail. Ayaw po namin maranasan makulong sa mga matatanda. Kasi namin mga nangyayari sa kulungan, parang natakot din po kami. Eh ba't ngayon, gumagawa kayo ng krimen? Wala pa po kaming takot kasi po sabi sa amin, habang bata ka pa, hanggat bata ka pa, gumawa ka ng katarantaduhan mo. Pag tumanda ka, huwag mo nang gawin. Bakit? Mahirap na daw pag nakulong ka, pag matanda ka na. Ginugolpe daw ng pulis. Eh pero ngayong bata, Hindi daw pwede saktan. Pag ginulpi po kami ng polis, kami pa po magdedemanda. Isang tanong lang ang naglaro sa aking isipan noon. Kapag tumanda pa ang mga batang ito, hanggang saan kaya sila hahantong? anong pangarap niya sa buhay? Wala po. Ano? Wala. Wala kang pangarap? Anong nakikita mo sa sarili mo after 5 years? Parang hindi nakaabutin ng mga 20 years Ba't hindi old. ka aabutin ng 20 years old? Puro katarantado ang ginagawa ko. Kasi po yung ibang old upper dyan, sinasalvage na lang po eh. So tingin mo mamamatay ka na? Pagdating ng 20? Tingin ko lang po, iniisip ko rin po kung mabubuhay po kami ng matagal. Dalawa na to eh. Itong bahay, isa, dalawa. Yun nga sa may rooftop, pwede pasukan yun, no? Pinagmasdan ko si Marco. Siya nga ba ang kinabukasan ni Roy? Wala ang tatalungan dyan, ay binig sa to. Ate, saan po yung Block 12? Diretso lang? Apo, kaliwa po. Kaliwa, thank you. Kilala niyo po si Francisca, yung nagbebenta po ng barbecue. Sa isang squatters area sa Guadalupe ko natunton ang ina ni Roy. Labandera si Aling Ninita. Si Roy ang panganay niya sa 6 na anak. Masipag daw mag-aral noon si Roy, punong-puno ng pangarap. Pero nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang ama. Naghirap ang kanilang pamilya at natutong mamalimos ang bata.
Sabi ko, huwag ka nang mamalimos. Bakit ka nang mamalimos? Mama, wala kasi akong babaonin bukas. Wala naman tayong pera. Eh, ba't hindi po kayong magbigay? Mama, wala ako kasi akong trabaho noon eh. Wala ako akong hanap buhay. Kasi yung may naipon kami pera ng buhay papa niya. Naubos din sa gamot. Biling gamot ng tatay nila. Kasi ang sakit ng tatay niya, diabetes. Nagpatuloy sa pagpapalimos ang bata. Mula noon, ang kalye na ang kanyang naging bagong mundo. Pero sinasaway ko po siya. Minsan, isang beses na 2:00 na hindi pa siya umuwi. Sinundo ko po siya sa taas. Sa sobra sigurong pagod niya, nakatulog na siya doon sa gutter. Sinundo ko siya doon. Tapos, nung makita niya ako, niyayapos niya ako. Umiiyak. Hindi ko po alam. Sabi ko, bakit natulog ka dito? Sabi niya, pagod na ako, mama eh. Simula nang mahuli ang kanyang anak dahil sa hinalang pagbubukas taxi, hindi pa nabibisita ni Aling Nenita ang anak sa DSWD. Hindi niya alam kung anong gagawin. Bagamat mahal niya ang anak, mas makakabuting habang iwan na lang niya muna ito sa pangangalaga ng gobyerno. Bukan mo na ako dun. Ayoko dun. Bakit kayo? Ayoko dun.